Storytelling by Ethel MC. Baguhan pa lamang si Tanya sa kanyang trabaho bilang isang waitress sa isang restaurant. High school lamang ang natapos niya dahil hindi na siya kayang pag-aralin ng kanyang ina sa kolehiyo. Wala siyang ama dahil simula pa noong bata pa siya hindi niya na ito nakita. Sinubukan niya namang itanong sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang ama. Pero nanatiling tikom ang bibig ni ito at laging sinasabi na wag na daw itong itanong at wag nang hanapin ang taong wala. Maski pangalan nito ay hindi sinabi ng ginang sa kanya at dahil ayaw niya naman ng magalit ito kaya hindi na rin siya muling nagtanong dito. Ma, aalis na po ako ha. Wag na po muna kayong tumanggap ng labahin kay Aling Celia. At baka mas lalong sumakit ang tuhod mo. Tsaka sahod ko din po mamaya ma, kaya bibili rin po ako ng ulam pagka-uwi. Paalam pa ni Tanya sa ina na nooy naglalabas sa likod bahay nila. O siya sige, mag-iingat ka anak. Tsaka ayos lang, kaunti lang naman itong nilalaban ko, kaya kaya ko pang tumanggap muna ng labada. Ma, wag na pong matigas ang ulo mo. Kapag sinabi kong huwag kayong tumanggap ng labada, huwag niyo na pong ipilit. Makinig po kayo sa maganda niyong anak. Ay naku, ikaw talaga. Oo na, hindi na. Basta mag-iingat ka ha. Hihintayin ko ang pag-uwi mo mamaya. Sige po ma, uuwi din po ako agad. Dali-dali na ngang umalis si Tanya at sumakay ng jeep papunta sa restaurant na pinagtatrabahuan niya. Pagdating ay medyo napagalitan pa siya ng manager dahil na-late na siya ng 5 minuto sa kanyang trabaho. Sa susunod ha, ayaw ko nang nalilate ka. Tabago-bago mo pa lang dito? Tapos ang dami mo ng bad records? Okay sige na, magtrabaho ka na. Galit na usal ng manager at umalis agad sa harapan niya. Isinuot naman agad ni Tanya ang kanyang uniforme at doon na siya nilapitan ng kaibigang si Julia. Naku, napagalitan ka na naman. Bakit kaya ang init-init ng dugo ni ma'am sa'yo? Ay naku, ewan ko rin ba Julia? Pero sa tingin ko, natural lang naman siguro ang galit na nadarama niya Lalo na't lagi naman talaga akong late at mabagal din ang galaw ko sa pagtatrabaho. Natural, sana inintindi ka niya dahil baguhan ka pa naman dito. Pero masanay ka rin sa kasupladahan ng ma'am. Okay, sige na, bumalik na tayo sa trabaho at baka parehas pa tayong mapag-initan. Tumango naman si Tanya at iyon na nga ang ginawa. At dahil marami at sunod-sunod ang customer sa araw na iyon, walang pahinga ang dalaga. Ngunit hindi naman niya iniinda ang pagod dahil alam niyang kailangan niyang kumayod. Kinahapunan, bandang 4:00. At ilang minuto na lang ay uuwi na siya nang may makita siyang batang babae na nasa labas ng restaurant. Madumi ito kaya naisip niya agad na isa itong pulubi. Hindi naman nagdalawang isip ang dalaga na labasin ang bata na panay tingin lamang sa mga kumakain sa loob at nilapitan ito. Hello little girl, ako si Ate Tanya. Ikaw, anong pangalan mo? Nakangiting panimula niya dito. Ako si Jessica. Oh, ang ganda naman ng pangalan mo. Kasing ganda mo. Anong ginagawa mo dito mag-isa? Tsaka anong oras na Nagugutom ka ba? Hindi naman po masyado Ate Tanya. Asus, baka nahihiya ka lang ha? Okay, ang mabuti pa, samahan mo ako sa loob at o-order ako ng pagkain para sa'yo. Tara! Oh no, wag na po ate. Sige na, kanina ka pa kasi tingin ng tingit sa mga kumakain Kaya tiyak kong nagugutom ka na. Isa pa, wag kang mag-alala dahil libre ko naman Kakasahod ko lang, kaya isi-share ko din sa iyo ang blessings na natanggap ko ngayon. Para bang nahawa naman si Jessica sa matatamis na ngiti ni Tanya. Kaya ngumiti na rin ito at sumunod pagpasok sa loob. Agad nag-order ng pagkain si Tanya para ipakain sa bata. Kahit out niya nay,
hihintayin niya na lang munang matapos ito sa pagkain para makapagbayad na rin siya. Sige lang, kumain ka lang dyan, Cheska. Nandito lang ako. Ngunit, hindi pa man natatapos ng bata ang kinakain, ay doon na sila parihas na bigla nang biglang kuhanin ng manager ang pagkain nito at galit na tinitigan ang dalaga. What the hell is this, ha? Ma'am, sorry po, pero babayaran ko naman po ang in-order namin eh. Lumingon-lingon naman muna sa paligid ang manager, saka ibinalik ang tingin kay Tanya. Follow me, we need to talk. Ding usal nito, saka ibinalik ng padabog ang pagkain sa mesa. Okay Cheska, kumain ka lang dyan ha, babalik din ako kagad, kakausapin lang ako ng amo ko. Paalam naman ni Tanya dito at sumunod na sa manager sa silid kung saan naroon din ang ibang mga waiter at waitresses. Okay, everyone, didn't I tell you na wag magpapasok ng hampas lupa dito sa restaurant na to? Kasi itong bagong pasok na si Tanya, kabago-bago, pero ang dami ng issue. Ma'am, babayaran ko naman po ang pagkain eh. Kahit na, hindi mo ba alam? Sa ginawa mo ay sinira mo lang ang image ng restaurant. Hindi mo ba nakikita ang iba nating customers? Paano kung mawalan sila ng gana sa pagkain dahil sa madubing batang yun? Hindi ka ba nag-iisip? Pero ma'am, kawawa naman po ang bata. Tsaka hindi naman po siya nanggugulo eh. Aba, sumasagot-sagot ka pa? Alam mo rin ba na ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang sagot-sagutin ako? Binigyan ba kita ng permiso para sumagot pabalik sa akin? Sorry po ma'am. Tanggalin mo ngayon din ang uniforme mo dahil hindi mo na ito maisusuot pa ulit. You're fired. Ma'am, wag naman po ma'am. Kailangan na kailangan ko po ang trabaho ko. Kailangan mo pala eh. Sana naisip mo yan bago ka nagbida-bida. At kayong lahat, gayahin niyo rin ang ginawa nitong babaeng to para mawalan din kayo ng trabaho. Okay Tanya, umalis ka na. At bitbitin mo ang maduming batang yun palabas. Galit na usal nito at umalis na ng silid. Hindi naman mapigilan ni Tanya ang hindi maiyak, lalo na't huling sahod niya na pala ito at alam naman niyang napakahirap maghanap ng trabaho ngayon. Nilapitan naman siya ni Julia para pakalmahin. Ayan kasi eh, alam mo naman na mainit ang dugo ni ma'am sa'yo, tapos sinusuway mo pa. Julia, ano bang mali sa ginawa ko? Sinisanti niya lang ako dahil mas pinili kong tulungan ang gutom na bata. Tsaka hindi naman nanggugulo si Cheska eh. Kumakain lang siya ng tahimik. Alam ko naman yung Tanya, pero wala na tayong magagawa eh. Gusto ko mang sagutin din siya na wala ngang masama sa ginawa mo. Pero baka mabaling ang init ng ulo niya sa akin. At pati ako ay madamay. Pasensya ka na kung wala akong nagawa ha. Hirap na hirap lang din ako. Ano ka ba? Okay lang. Naiintindihan naman kita eh. O siya, sige na, aalis na ako. Dali-dali na ngang lumabas ng silid si Tanya. At saktong pagbukas niya ng pinto, ay ang nakita niya namang pinipuwersa ng manager na lumabas ang batang si Cheska habang sinisigawan. Napaupo pa ang bata sa paglabas at umiiyak. Bagay na siyang nagpakulo sa dugo ni Tanya at walang pagdadalawang isip na sinugod ang manager. Ma'am, ano ba? Tama na. Look at you. Sino ka ba sa tingin mo para sigawan ako? Walang ginagawa ang bata, ma'am. Sabi mo, ang mga kagaya niya ang nagpapasira sa imahe ng restaurant. Hindi kaya ikaw? Anong sabi mo? Sorry po, ma'am, pero hindi na po ako natatakot sa inyo ngayon. Mataas po ang respeto ko sa iyo, pero parang hindi mo po deserve eh. Ang respeto, ini-earn yan, hindi dinidemand. Bata lang yan, wala naman siyang ginagawa. Pero kung itrato mo siya, ay parang malaki ang pagkakasala niya ah. Ngayon pa lang po, sasabihin ko na sa harapan mo mismo. Hindi ka karespe-respeto. What the?
Sige, subukan mo akong saktan. Subukan mo lang at hindi ako magdadalawang isip na sampalin ka rin hanggang sa masira ang puro rituki mong muka. Doon na nga nasindak ang manager at hindi na nakapagsalita. Kitang-kita pa ni Tanya na nagtawanan ang mga customers, kaya dali-dali na rin siyang lumabas at inalalayan si Cheska. Okay ka lang ba? Hindi ka ba nasugatan o nasaktan? Hindi naman po masyado, Ate Tanya, pero nasugatan po ang braso ko sa kuko niya. Gigil na gigil po kasi siya sa akin kanina eh. Hayaan mo na lang ha. Okay, ang mabuti pa, dito na muna tayo sa gilid at gagamutin ko yung sugat mo. Tsaka samahan mo na rin ako ngayon sa may malapit na karinderya at bibili tayo ng pagkain mo para may madala ka sa pamilya mo mamaya ha. Salamat Ate Tanya, ang buti-buti mo po. Kasi mabuti ka rin. O sige na, dito ka muna ha, huwag kang aalis, babalik din ako agad. Kahit nagbabahala dahil wala na siyang kikitaing pera sa mga susunod na araw, pero hindi pa rin nagdalawang isip ang dalaga na tulungan ang batang pulubi. Nang matapos, ay hinayaan niya namang umuwi si Cheska sa kanila, habang siya ay umuwi na rin pagkatapos. Pagdating ay doon niya na ikinuwento sa ina ang lahat na nangyari, kaya maski ito ay gigil na gigil din. Ay nako, kung nandoon pa ako, nasampal ko na ang babaeng yun. Manager lang siya, pero dinaig niya pa ang may-ari sa asal niya. Ma, relax na po. Tapos na po. Sana lang magbago na siya dahil hindi talaga maganda ang ginawa niya sa bata kanina. Ay, anak, kung ang anghel ay madaling matanggalan ng pakpak, ang mga demonyeta mahirap tanggalan ng sungay. Himala na lang kapag nagbago yun. Kulang yata yun sa palo nung bata pa, kaya ganun. Natawa naman agad si Tanya sa naging pahayag ng ina at pilit na ito'y pinakalma. Nagdaan ang ilang araw ay hirap na hirap talaga ang dalaga na maghanap ng trabaho. Kaya naisip niya na magpahinga muna ng isang araw para makapaglaba. At habang abalang naglalaba ng oras na iyon, ay rinig niya naman ang paulit-ulit na pagtawag sa kanya ng kanyang ina. Kaya pumunta na muna siya sa salas para malaman ang pakay nito. Ngunit agad bumungad sa paningin niya ang isang magandang babae. May katandaan na ito pero kitang-kita pa rin ang kagandahan sa kanyang mukha. Naku, may bisita po pala tayo, ma? Teka, at magbibihis lang muna ako. Oh no need, Iha. It's okay. Naku, ma'am, nagkakahiya naman po. Oh, okay lang. Diyan din ako galing. Maupo ka. Salamat, ma'am. Ano po palang kailangan mo? Well, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nandito ako dahil nag-viral ang video mo. Ha? Video po? Doon, sinabi ng babae na nakita niya ang video ni Tanya na nakasagutan ang manager ng isang restaurant. At ang restaurant na iyon mismo ay ang pag-aari niya. Hindi niya nagustuhan ang naging asal ng manager. At wala naman daw siyang sinasabi na bawal pumasok at kumain ang mga pulubi dahil galing din daw siya sa hirap. Nakatanggap din daw ng samut-saring negatibong komento ang manager, kaya bilang may-ari ay kailangan niyang umaksyon agad. Kaya ang ginawa niya ay tinanggal niya sa trabaho ang manager at pinagsabihan. Naisip niya rin na ipalit sa posisyon si Tanya, bagay na siyang ikinagulat ng dalaga. Oh, ma'am, hindi kaya masyadong mataas po yan para sa akin? High school lang po ang natapos ko at hey, so what? Mas deserve mo ngang maging manager kaysa doon sa ex-manager ng restaurant ko. Mas karespe-respeto ka, may malasakit sa kapwa at marunong magdala ng tao. Kaya please, Tanya, tanggapin mo ang offer ko.
Mangiyak-ngiyak na umuo ang dalaga sa babae. Hindi siya masaya na kasabay sa pagiging manager niya ay may nawala ng trabaho. Pero dahil blessing ito na agad dumating kaya hindi niya tatanggihan. Ngayon, kahit manager na siya ay nasa lupa pa rin ang kanyang mga paa. Tumutulong siya sa mga taong kalye, lalong-lalo na sa mga bata. Kahit masasabi niyang hindi ganoon kalaki ang sahod niya, pero masaya na siya at nakakatulong at nakakapag-share ng blessings sa iba. Naniniwala kasi ang dalaga na ang taong mapagbigay ay mas pagpapalain. Iyon ang turo sa kanya ng kanyang ina na habang buhay niyang itatatak sa kanyang puso at isipan hanggang sa tumanda siya. The end. OMG mga kakulay, what an inspiring story. Very nice, such a lovely story. May matutunan tayo. Inspiring ang short story natin ngayon. Bukas, balik na naman tayo sa love story / fantasy. OMG, bukas may magandang story ako. Sigurado akong magustuhan nyo. Yup. So, abangan nyo na lang. Bukas may upload na naman tayo. Yay! Okay, I hope you enjoy. Please like, comment, share, and subscribe. Thank you, Regine, for writing this beautiful story. Thank you all my subscribers and listeners. This is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.